everyone. In this video, I will present a comparative analysis of peer-reviewed research paper on intelligent interface. I will discuss each paper titles, objectives, methodologies, technologies, challenges, and findings. So, are you ready? Let's get started. Ang title po ng study nito is Artificial Intelligence or AI in Education using AI tools for teaching and learning process. So, objectives, first bullet is to investigate the role of artificial intelligence in AI education. Next bullet is to examine how AI tools are used in teaching and learning process. Last bullet is to understand how AI can improve educational activities and outcomes. So, ito po yung mga nakita kong objectives ng study na ito. Gusto po nilang malaman kung paano ginagamit ang AI sa pagtuturo at pag-aaral ng mga student at kung paano din po napapaganda ng AI ang edukasyon. Next po is methodology. So, sa methodology po is, ito po yung mga ginamit po nila para po mahanap nila yung sagot. First bullet is library research method. Next bullet is collection of data from books, journal, and related literature. Third bullet is analysis of previous studies about AI implementation in education. So, yun po yung mga binasa nila, yung mga libro, yung mga journal, at iba pang mga studies tungkol po sa AI para po makuha po nila yung sagot dun sa objectives po nila. Dito naman po sa technologies is ito po yung mga nakita kong technologies dun sa studies po. First is artificial intelligence in AI. Next is virtual mentor. So, yung virtual mentor po is para siyang tutor po na AI. Next is voice assistance. Yung voice assistance naman po is automatic po na tinatranslate. So, yun. Gumagamit po tayo ng voice assistant para po mas mapadali yung pag-communicate natin sa AI. Hindi na po natin kailangan i-type. So, yung smart content naman po is, ito naman po yung automatic na lessons. Next is presentation translator. So, yung presentation translator naman is, siya yung pag-translate ng language. Sa challenges naman po, ito po yung nakita kong challenges dun sa study na to. This study highlight challenges such as teacher concern about being replaced by AI, the need for educators to adapt to technology, and the importance of having proper digital skills to minimize AI tools effectively. So, dito po sa challenges po is, nag-aalala po yung mga guro na baka upalitan sila ng AI. At baka mahirapan din po silang makasabay sa technology kasi nga po alam po natin na technology is pabago-bago at mabilis po na nag-i-evolve. At ano nga po, tapos last po is kailangan pa po nilang matuto ng digital skills. Dito naman po sa findings, this study found that AI improves the teaching and learning process by making education more practical, effective, and personalized. And AI tools help teachers manage administrative tasks and help students learn according to their needs. However, AI cannot fully replace teachers because human creativity and guidance remain essential in education. So, sa huli po is napagtanto po nila na malaki yung tulong ng AI sa pag-aaral ng mga student. Mas madali po at mas mabilis na at mas na-personalized yung mga learning ng student. At nakakatulong din po to sa mga teachers kasi hindi na po sila nahihirapan. Example na lang po nito is paggawa ng PowerPoint, hindi na po nila sinusulat-sulat pa.
At pero ang mahalaga pong naintindihan natin sa study po na to is hindi kayang palitan ng AI ang guro. Kasi po, ang tao is meron pong creative skills, meron ding emotion at kaya po na rin pong i-guide yung student na hindi po kayang ibigay ng AI. So, in summary po is, ang AI po is isa po siyang tumutulong po sa atin sa pag-aaral.